When I feel I'm not enough, when I feel unworthy of your love, when I'm doubting and alone, broken, far away from home, when I've all but forgotten you, and I'm all out forsaken you, I remember Jesus loves me. Jesus loves me. Jesus loves me so. When I think about the way you spoke the word and worlds were made, yet you call me child, the apple of your eye. When I lie down to sleep and my heart skips a beat at the thought so sweet, Jesus loves me. Jesus loves me. Jesus loves me so. Oh, Jesus loves me. Jesus loves me. Jesus loves me, this I know. Neither death nor life, not angels nor demons, not anything that is to come. Neither depth nor height, not all of creation can separate me from your love. From your love, neither death nor life, angels nor demons, not anything that is to come. Neither depth nor height, all of creation can separate me from your love. Oh, Jesus loves me. Jesus loves me. Jesus loves me so. Oh, Jesus loves me. Jesus loves me. Jesus loves me, this I know. Your arms are open wide. Your heart is beating for mine. Your arms are open wide. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Hello. Magandang hapon po sa bawat isa. Magandang hapon din po sa mga nanonood sa atin sa FB Live. Naway maayos po ang inyong mga kalagayan sa inyong mga tahanan. Tayo po ay tumayo.
Nais ko pong basahin ng salita ng Diyos na magmumula sa mga awit, chapter 34, verses 1 to 10. Sa lahat ng pagkakataon, si Yahweh ay aking pupurihin. Pagpupuri ko sa Kanya'y hindi ko papatigilin. Aking pupurihin Kanyang mga gawa. Kayong naaapi, makinig matuwa. Ang kadakilaan niya ay ihayag at ang ngalan niya'y purihin ng lahat. Ang aking dalangi, dininig ng Diyos, inalis niya sa akin ang lahat kong takot. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Anghel ang siyang bantay sa may takot sa Diyos. Sa mga panganib sila'y kinukupkop. Tingnan mo at lasapin ang kabutihan ni Yahweh. Mapalad ang mga taong nananalig sa Kanya. Matakot kay Yahweh, kayo na Kanyang bayan, nang makamtan ninyo ang lahat ng bagay. Kahit mga leon ay nagugutim din, sila'y nagkukulang sa hustong pagkain. Ngunit ang sino mang kay Yahweh ay sumunod, mabubuting bagay sa Kanya'y di mauudlot. Ngayon naman po ay dadako tayo sa ating opening prayer na pangungunahan ni Jasha. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa oras po na to na pinagtipon-tipon niyo po kami sa kabila po ng masamang panahon. Kayo yung patuloy po na sumasama at nag-iingat po sa amin. Panginoon, sa inyo din po namin in-offer yung prayer meeting po na to. Yung mga participants po, Panginoon, kayo po yung patuloy na manguna sa kanila. At kayo rin po patuloy yung gumamit sa buhay nila from presider, sa speaker, sa song leader, at maging sa mga instruments, sa mga computer, nawa po ay wala pong maging aberya upang wala pong maging distraction sa aming pagpupuri sa inyo, Panginoon. Kayo lamang po ang maitaas sa prayer meeting po na ito at ingatan nyo rin po, Panginoon, yung mga members po na papunta pa lamang. Ilayo niyo po sila sa kahit anong kapahamakan na maaari po nilang maranasan po, Panginoon, sa daan. At ganoon din po sa mga members din po na mas piniling magstay sa bahay dahil sa mga baha, Panginoon, kayong patuloy na mangusap at kumilos, Panginoon, sa buhay nila. At nawa, gamitin niyo din po yung Facebook Live upang patuloy po namin silang makasama sa pag-worship sa inyo. Sa inyo po namin inaalay ang lahat ng ito. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Jasha. Ngayon naman po ay pangungunahan tayo sa pag-aawitan ni Teacher Jade. Gandang hapon po muli sa bawat isa sa atin. Ay, parang hindi tayo umaayon ng ating emosyon sa panahon. Magandang hapon po sa ating lahat. Iyon. Sino po sa atin ang pumunta po dito ng excited at handa? Ayun. Makalakas naman ang palakpak. Amen. Isa po sa mga paraan upang maipakita po natin yung ating kahandaan at yung ating excitement ay sa pamamagitan po ng ating pong pag-awit. Kaya parte po ng ating program ang pag-aawitan dahil ito po ay kagaya po ng sinabi ni Sir Ronel last week sa kanyang pagpapakanta din po, expression ng ating pong pasasalamat at pagpuri sa Panginoon. Kaya ngayong oras po nito, pumunta man po tayo dito ng handa or kahit hindi, gamitin po natin ang panahon na ito upang papurihan ang natatangi at nag-iisang Diyos sa langit. Amen? Tayo pong lahat ay umawit ng may kagalakan at kasiyahan.
buhay sa'yo ay alay mula ngayon at magpakailanman. Mula ngayon, magpakailanman. Mula ngayon at magpakailanman. Mula ngayon at magpakailanman. Sa muli po nating pag-aawitan, nawa gamitin po natin yung panahon na ito upang unawain, alalahanin at namnamin ang kabutihan ng Panginoon sa ating buhay. At siya ang natatanging Diyos na dakila sa ating mga puso at sa ating mga buhay. Tayo po ay umamin. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang hari ng mahal ng tulad ko. Ginawa mo lahat, Pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang
sama-samang nagpupuri. Panginoon, thank you. Thank you sa freedom, sa kalayaan, na patuloy niyo pong ipinaparanas sa bawat isa sa amin. Ang puso namin ay nagagalak dahil sa katotohanan na ikaw ang Diyos na kasama namin sa anumang sitwasyon, anumang panahon na nararanasan namin sa aming mga buhay. Anuman ang pinagdadaanan ng bawat isa sa amin. Salamat dahil nananatili kang mabuti, nananatili kang tapat sa aming mga buhay. Tanggapin niyo po ang aming pong mga papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoon, ng inyong anak na si Jesus. Amen. Makakaupo na po tayo. Hello. Thank you. Thank you. Hello. 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 Ang lakas. Thank you, Teacher Jade, sa magandang pag-aawitan. Ngayon naman po ay bago tayo magpasalamat sa Panginoon, nais ko po na manalangin po tayo para sa ating mga sarili. Inaanyayahan ko po dito sa harapan si Ma'am Yeng para pangunahan tayo sa panalangin pansarili. Ayan, magandang gabi po ulit sa ating lahat. Kaya po tayo nandito ngayon dahil ito ay prayer meeting. So, mahalaga din po na bigyan talaga natin ng pansin ang pananalangin dahil alam po natin na malaki ang nagagawa ng panalangin. At naniniwala din po tayo na meron pong power ang prayer. So, this time po, I'm requesting everyone na atin pong bigyan ng time ang ating mga sarili ay yung prayer for ourselves. Madalas, lalo sa mga nanay or sa magulang, nakakalimutan na nilang ipanalangin ang kanilang mga sarili. Kasi nga po busy ng manalangin para sa iba, para sa mga anak nila. So, let's take this moment. Gamitin po natin ang 2 hanggang 3 minuto para ipanalangin ang ating mga sarili. Panalangin po natin na kung ikaw ay nanay, maging mabuting asawa, maging mabuting ina, at kung ikaw naman ay tatay, patuloy na maging mabuting tatay, example sa iyong asawa at maging sa iyong mga anak. Kung ikaw naman ay isang anak, ipanalangin mo din sa iyong sarili na maging tapat ka din. Una kay Lord, pangalawa, maging magalang at masunurin sa iyong mga magulang. Ganun din, kung meron kayong ibang concerns para sa inyong mga sarili, meron kayong mga kanya-kanyang pinagdadaanan ngayon, let's take this moment para isumbong natin kay Lord ano man ang laman ng ating mga puso at isipan. Sige po, let's unite our hearts in prayer, 2 to 3 minutes, and then later po ako po ang maglilid sa panalangin. Let us pray.
Patuloy po tayo manalangin. Aming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Aming kinikilala, Panginoon, na kung wala ka sa aming mga buhay, ay wala din po kami talagang magagawa. Panginoon, salamat po sa opportunity na may panalangin din namin ang aming mga sarili, Panginoon. At patuloy na ito ay nagtuturo sa amin na kailangan naming ilapit ang aming mga sarili sa inyo. Maaring meron sa amin ngayon ay may mga kanya-kanyang pinagdadaanan sa aming mga sarili. Maaring meron sa amin ay nahihirapan sa karamdaman, yung iba naman ay nahihirapan sa mga pinansyal na pangangailangan, o meron sa amin ang nahihirapan sa pagpapatawad, or baka meron din sa amin nahihirapang kontrolin yung aming mga sarili na makasunod sa kalooban mo sa aming mga buhay. Lord, turuan niyo po kami, tulungan niyo po kami dahil hindi po namin kaya. Madalas yung aming mga plano, ang aming mga desisyon ay hindi naayon dun sa kalooban mo. Kaya Panginoon, narito kami at patuloy na nagpapakumbaba sa inyo, humihingi ng kapatawaran at humihingi, Panginoon, ng karunungan na tanging nagmumula lamang sa inyo, na ikaw ang mag-direct sa aming mga path na naayon, Lord, sa nais mo sa amin. Turuan niyo kami, Lord, na habang kami ay nagpapatuloy ay mananatili kami sa inyong presensya, na kahit anuman ang mangyari, kahit anuman yung problemang aming kakaharapin, ay mananatili kami sa inyo, Panginoon. Tulungan niyo din po kami na makapamuhay ng ayon lamang sa inyong kapurihan, Panginoon. Kung meron mang hindi tama sa amin, patuloy, Lord, na i-check niyo po ang aming mga puso. Pakalinisin niyo po, Lord, ang aming mga isipan at gawing karapat-dapat sa inyo, Panginoon. Salamat, Lord, dahil kahit paulit-ulit kaming nagkakasala, nandyan patuloy ang inyong kapatawaran at patuloy na pagtanggap sa amin. Salamat, Lord, at ingatan niyo po ang bawat isa sa amin at patuloy nawa kaming maglingkod sa inyo hanggang sa huling sandali ng aming mga buhay. Salamat sa lahat ng inyong ginagawa sa bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you po, Ma'am Yeng. Ngayon po ay dadako na tayo sa ating pagpapasalamat sa Panginoon. Ang sabi po sa Thessalonians chapter 5 verses 18. 18. At magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Nagpapasalamat ako sa Panginoon sa opportunity na makapag-preside muli dito sa inyong harap. Nagpapasalamat ako kay Lord kasi hindi naging madali yung preparation ko kasi talagang kumikilos yung kaaway. Ginagamit niya talaga yung mga kahinaan ko, yung emotion ko, yung mga pagsubok na nararanasan namin ngayong pamilya. Sobrang hirap mag-isip ng mga prayer na kailangan kong i-provide para sa mga magpe-pray. Pero salamat sa Panginoon kasi talagang siya pa din yung nagwagi at hindi yung kaaway. Hirap na hirap akong ibuka yung bibig ko para magdasal kay Lord kasi nga sobrang bigat ng emosyon. Sobrang iyak lang ako ng iyak. Ayaw bumuka ng bibig ko. Pero pagkatapos kong umiyak, nung kinabukasan, parang biglang okay na lahat, parang ang gaan na ulit. Siguro kailangan lang talagang iiyak kay Lord. Tapos yun, nung Lunes ng gabi, nakapag-assign na ako ng mga magpe-pray, na-send ko na rin sa kanila yung mga prayer item. Kaya salamat sa Lord sa kabutihan niya sa buhay ko. At pangalawa, pinagpapasalamat ko din sa Panginoon na answered prayer din na sa pangalawang buhay ng nanay ko, nakakilala na siya sa Panginoon. Kasi saradong Katoliko din po yun eh. Kaya nung bata ako, Katoliko at active po sa church yun. Active din ako sa Catholic Church kasi nga, may siya doon, yung parang sa mga couples for Christ, parang ganon. Single pala kasi wala pala siyang asawa. Singles for Christ.
Oo, ganon. Tapos, so yung parang ako, lumaki din ako sa ganon na kailangan mag-church ako tuwing Sunday. A-attend ako ng mga activity ng mga kabataan. So, ni sa hinagap, di ko maiisip na magiging din siya, Christian na makakakilala sa Panginoon. Kasi saradong Katoliko nga siya. Pero nung pumunta ako doon, nung umuwi ako noon, Christian na ako. May Christian po kasing church doon. Ang sabi niya sa akin, Day, umaten ka doon no, kala pastor. Sabi niya ganon. Pero hindi naman po ako umattend kasi nga sandali lang ako, hindi ako nagtatagal sa Quezon City. Pero yun nga po, salamat sa Panginoon kasi sa pangalawang buhay niya, nakilala niya at tinanggap niya ang Panginoon. At pangatlo po, answered prayer din. Kasi pinagpe-pray ko kay Lord na, Lord, sana yung linggo ko, rest day ko na. Kasi parang gusto ko talagang mag-Sunday, umattend ng fellowship, ng Sunday worship, at saka maka-attend ako ng Sunday school. Ang answer ni Lord, kumonti yung gawa. Tapos, wala kaming overtime. 8 hours lang lagi ang pasok. Wala ding Sunday. Pero thank you kay Lord kahit na hindi ganun kalaki ang sinasahod. At least, yung time ko ng Sunday at saka yung the rest of the day ng pagtapos ng 8 hours, nakakapagbuklat pa ako ng Bible. Kasi dati di ko talaga magawa. Sobrang pagod na sa trabaho. Pero yun yung answered ni Lord sa dalangin ko. Kaya sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Opo, magandang gabi po sa ating lahat. Ako po, nagpupurit, nagpapasalamat sa Panginoon dahil nung isang araw po, request po ako sa intercessor na samahan ako sa panalangin sa aking manugang na operahan sa tayo. Ngayon, naaawa na po ng Diyos, okay naman siya. Kaya lang, nung na-operahan daw, sabi nung ano ko, napunta raw na-transfer daw sa ICU kasi daw mababa yung calcium. Sabi ko sa nung nag-text siya, sabi ko, sige ako, hihingi ka ko tayo na panalangin dun sa mga kasama ko sa church, sabi ko noon. Tapos sabi ko, huwag ka akong masyado mag-alala kasi sabi ko ako ni Lord, masama ang sa atin ng nag-aalala, nakakaano yan. Kinakailangan daw maging warrior tayo, hindi maging warrior. Kaya sabi, salamat ka nanay sa advice mo. Kasi ka nanghihina loob ko. Kasi nga, siyempre mahirap, may malayo sa magulang. Sabi ko, huwag kang mag-aalala kasi kasama mo si Lord. Lagi mong isipin sa buhay mo na kahit nasa malayo ka, si Lord ang kasama mo. Hindi ka niya pababayad, hindi ka niya iiwan. Basta manalig ka lang, tapos obey lang ka ako. Ilan lang ako lagi mong pakakaisipin. Sabi niya, sige ka nanay, salamat. Sabi ko, balitaan mo ako kung ano mangyayari kay Chat, kung ano magiging lagay niya. Sabi niya, sige ka nanay, ayusin ko na yung insurance ni Chat para balitaan na kita. Kaya nung patuloy ko pa rin pinag-aaral yung manugang ko na kasi mahirap po na sa kanilang kalagayan na nasa malayo silang lugar. Tapos dati kasi pagka dito sila, isang tawag lang sa akin, nakakapunta na ako. Ngayon, makakapunta ba ako sa Saudi? Tapos sabi ko, kasi ikaw, basta't mananalig ka lang kay Lord, hindi ka ako niya tayo papabayaan. At saka salamat din sa Panginoon kasi kahit na ang tubig sa loob ng bahay namin hanggang bukong-bukong, kanina umaga sabi ko, naku, hindi ako makakapag-charge dito kasi alas 3 pa lang, nagising na ako, nakita ko, mataas na may tubig sa loob ng bahay. Pero sa hindi naman lahat ng bahay, merong portion na mababa, yun ang tinutubig. Nag-umpisa na ako maglimas kasi hindi naman makatulog eh. Tapos sabi ko, pero nakikinig lang ako ng music. Tapos siguro nakikita niya ang asawa ko na
bakit ito nahihirapan na, kahit pipilipin, nahihirapan na alang reklamo sa buhay. Samantalang siya, pag siya naglilimas panay ang marami siyang sinasabi, marami siyang reklamo. Sabi ko, ay, ganun. Sabi, basta, ginagawa ko, naglilimas lang ako. Daspan ako ng daspan. Kasi malapit naman sa CR namin, madali limasin. Tapos nakikita niya, nakaupo lang ako doon. Tapos nakikinig lang ako. Napansin ko, nagmamasdan niya ako. Hindi ko naman siya kinikibo. Basta limas lang ako ng limas. Kasi, para makita niya, kahit nahihirapan ako, hindi ako nagreklamo kasi baka sabihin niya, ito ba yung Kristiyanong reklamador? At least, makikita niya na hindi ako nagreklamo kahit napapagod ako. Tapos nasabi niya, tama na yan, ako naman. Kahit sakit na yung pa ako, pahahalin naman, ako naman ulit. Sabi ko, sige, mahinga ka muna. At ako magkapagod na ako, titigil ako. Tapos sabi ko, hindi ako makaka-attend ngayong prayer meeting kasi nga, taas ng tubig, sabi ko, ang hirap magano ng basa pa mo. Tapos, kumbaga, ang hirap-hirap, tapos naglaba pa ako. Ay, ang hirap-hirap magpatuyo ng damit kasi kinakailangan talaga i-dryer mo, tatapatan mo ng electric fan para matuyo. Kaya hindi ako nag-iipon ng damit. Kumbaga, 2 araw lang, laban na. Hindi katulad dati, lingguhan ako maglaba. Salamat sa Diyos sa kalakasang binibigay niya sa akin na kahit na may nararamdaman ako, siya pa rin ang nagbibigay sa akin ng lakas na makasurvive sa araw-araw. Paggising ko, salamat ako Lord, salamat po, nagising ako. Salamat po sa paggising niyo sa akin sa araw-araw. Salamat po sa lahat ng bagay na binibigay niyo po sa amin, sa aming pamilya, sa aking mga anak, sa aking mga apo. Salamat din ako doon sa anak kong Kerubi na kahit may umuulan, bumabagyo, pumapasok pa rin kasi kailangan daw niyang pumasok. Sabi ko, mag-iingat ka kasi nagdadrive ka ako mahirap yung baka mamaya masiraan ka. Basta bago ka umalis, magdadasal ka. Kahit na siya hindi Christian, kahit na siya Katoliko, sinasabi ko sa kanya mga ganung bagay para maisip niya na inaalala pala ako ni nanay. Si Abby naman sabi ko, Abby, ngayon, hindi ka nakakapasok kasi nga, pwede pumasok sa Manila ngayon dahil sa Baklaran, baha. Tapos si Elmer, wala rin pasok ngayon. Kahapon, ngayon. 3 araw na palang walang pasok dahil hindi nag-anunsyo ang Baliwag Transit na walang makakaluwas nung nakaraang araw. Pero ngayon, papasok na siya. Sabi, nanay, huwag ka muna pumunta dito at baha dun sa maharap namin. Sabi ko, okay lang, sige. Tapos sabi, pinawis sa tatay niya yung Tapos si Joe nagpunta sa kanila. Iwi muna tatay yung bota ko para si nanay niya kababad yung pa sa tubig. Sabi ko, di bali nakakawag na. Tapos niya ngayong hapon, papasok daw siya. Salamat sa Diyos sa kalakasang binibigay niya na kahit na nakababad yung pa ako, paanid yun sa tubig. Hindi pa rin niya nagkakalipong nga. Hindi pa naman ako nagkakalipong. Kumbaga lagi kasi pag ahong ko sa tubig, hugas kagad ako ng paa, sabon ng paa. Kasi baka mamaya, pagkalipong ako, napakahirap. Sabi ko kay John, ingatan mo yung paa mo, ikaw may diabetes, baka mamaya ay napagkaumpisa ng pagkakasugat mo ng paa, mahihirapan ka. Kasi kako yung nararamdaman, hindi ko nararamdaman. Kung magdadaing sa akin, magagalit ka lang sa akin kasi hindi kita papansinin. Kasi hindi ko nararamdaman. Kaya ang kapag-iingat sa iyo ay yung sarili mo lang. Hindi ko naman sabi sa kanyang tumawag ka kay Lord kasi nga nasa kabilang panig siya. Kumbaga, magagalit sa akin. Kaya sabi ko, ako na lang sa sarili ko, pinagdarasal ko siya na sa dumating yung araw na unti-unti na makakilala sa Panginoon. Pero may nakikita na akong konti-konting pagbabago. Pero talagang kay Lord lang po ako talaga umaasa. Sa Diyos po ang papuri. Magandang gabi po. Hirap na matangkad na. Magandang gabi po sa ating lahat.
Ako may nagpapasalamat sa Panginoon. Ito, malakas. Pinagpala ng Panginoon. Noong Sunday po ay nagkaroon ng meeting ang youth, men and women. Inabot po kami ng 2:00. Pag uwi po namin ni Chay, naliligo kami sa ulan. Nung dumating kami inabutan kami sa Santa Barbara hanggang Tiaong, lumakas ang ulan. Kaya po, nagpapasalamat ako sa Panginoon at hindi kami nagkasakit. Pero meron po ako naramdaman nung pag-uwi ko, isang napaka hindi malilimutang sakit na naramdaman ko sa aking likod. Nung ginarahe ko na po yung motor ko sa parking sa apartment, nung paglabas ko po, may nakita po akong tricycle na huminto malapit sa gate. At nakita ko po yung sakay ay yung sakay po ni Brother Ruel nung testimony niya rito na nagkaroon sila ng agrumento. Nagkatinginan po kami. Ako, paglabas po sa gate, pag nakita ko, huminto yung tricycle, nakita ko siya sakay. Hindi ko pinansin. Diretso ko. Hindi ko alam, sinundan ako. At sinapok po ako rito sa likod. Napakatindi. Hindi ko... Tapos yung pangalawa, buti na ilagang ko, nakaharap na ako. Nagulat na lang ako. Siyempre, ikaw makakaroon ka ng salita na hindi maganda, na PI. Talagang napakasakit po nung ginawa niya sa akin. Kaya sabi ko sa kanya, huwag ka alis. Basang-basa po ako. Dala ko po yung bag ko, lahat, may mga dala pa akong gamit. Sabi ko, huwag ka alis at babalikan kita. Lalagay ko lang sa bahay ito. Huwag ka alis dyan. Tapos umuwi na ako, sabi ni Christian, Tay, bakit? Babalikan ko lang ako si Kuya Raymond. Binanatan ako. Naku po, sabi tayo, huwag mong patulan. Sabi sa akin, huwag mong patulan, kawawa naman. Sabi ko, nasaktan ako, napakasakit. Tapos lumapit sa akin yung driver. Sabi, Kuya, bakit ganun yung tao na yun? Binira ko, buti na ilagang ko. Tapos hindi pa ako binayaran. Galing sa SM. Guys, sinabihan ko yung tricycle na iba niya sa SM. Ganun niya ginagawa nung pinsan ko na yun. Kaya, nung hapon na yun, hindi ako makapalagay. Gusto kong balikan, pero pinipigil lang ako ng anak ko, ni Christian. Sinabihan niya ako, Tay, pag pinatulan mo yung may diferensya sa ulo, may diferensya ka na rin. Kaya sabi ko, nakatawa na lang ako, nawawala na may galit ko. Kaya kung hindi tayo Kristiyano, talagang wala na yon, talo-talo na yan, kahit kamag-anak mo. Kaya, ininda ko, sakit na hanggang gabi, masakit. Nung kinabukasan, nag-report na lang ako sa barangay. Kapitan kasi sa amin, kabats namin. At kabats din ng pinsan ko na yon, na sa elementary. Sabi ko, Kap, paano ba gagawin natin sa pinsan natin na yon? Wala tayong magagawa. Kasi marami na reklamo sa atin, dito sa barangay, na gano'n ginagawa. Ginawa ko na lang. Sabi ko, pinakamaganda siguro, Kapitan, kausapin ko na lang yung kapatid. Meron siya pong kapatid na dalawang babae. Mga dalaga, binata po sila. Mga may edad na. Yung isang babae, may tama na rin. Yung isang kapatid nilang panganay, yun po, medyo matino. Kaya siya na lang kinausap ko nung mga kahapon. Naiyak nga sa akin at humingi ng sorry. Ganun na lang. Sabi ko, paano ka ako maganda dyan? Paano kung hindi kakilala, hindi alam nung tricycle na gano'n ang gagawin sa kanya. Pero, at pinatulan, paano ka ako mangyayari? Ang hirap-hirap po nung gano'n, bigla-bigla ka na lang. Buti pa, harapan akong binira. Pero nung patalikod talaga, napakasakit. Kasi laki ko rin po siya. Medyo, na po siya, napayat na at may sakit na po. Yung mga gamot niya, hindi pa niya lang naiinom at saka hindi na ituturok sa kanya, sabi sa akin nung ate niya. Kaya hindi rin sila mapalagay kung paano gagawin. Kaya
Kanina nakita ko, nakalabas, nag-aalbang ng tricycle. Ayaw naman siya sakay. Pinigilan ko na lang yung sarili ko. Baka ako kung ano ba magawa ko. Kaya sabi ko, talagang mabuti ang Diyos, pag-iingat sa amin, kay Brother Ruel. Sa akin, sa akin ako, tinumaan ako. Kaya mabuti ang Diyos at ganun pa lang. Ganun lang nangyari sa akin, hindi ako pinabayaan. Inisip ko na lang kung paano, kung iba, kawawa siya, papatulan siya. At kung may hawak siya, madidisgrasya yung papaluin niya o yung ano. Kaya pagpunta ko ngayon sa garahe, sa parking, naghanda ako ng isang bagay na hindi na siya makakalakad nun. Pagka mahirap kasi baka maunahan ako. Baka maunahan ulit ako. Napakahirap nung uunahan ka. Kaya masyado ko alert. Pagpasok ko sa garahe, katabi lang kasi ng bahay. Katabi lang. Pagpasok ko sa garahe, paglabas ko, kailangang alerto. Lagi ko nakabitbit sa akin. Kaya natatakot sa akin yung anak ko, tay, baka tuluyan mo. Hindi ka ako, tatakutin ko lang naman ako. Hindi naman ako, pero hindi ko naman ako tutuloy, tatakutin ko lang. Siguro kailangan lang na may magkaroon ng takot sa isang tao. Sabi nga sa akin ng mga kamag-anak nilang pinsan buo nila, hindi mo pa ikaw tinuluyan. Sabi ko, hindi naman. May depresya ka ako ulo nun. Kaya nagkapasalamat ako sa Panginoon. Ganun na lang nangyari sa amin. Sa Diyos po ang paborito sa salamat. Good evening po. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa protection, guidance at sa clarity po na binibigay niya sa akin lalo na po sa trabaho. Dahil recently po, nakaka-receive po ako ng indecent proposals galing po sa mga pasyente po namin na may mga asawa. Ang hirap po sa akin dahil po yung Facebook ko po ang binibigay namin sa pasyente dahil may mga pasyente po kasing tumatawag ng 1 a.m. Mababaw po ang tulog ni Doc. So sa akin po, yung personal account ko po yung binibigay. Meron din pong lumapit sa akin na kapatiran na he was setting boundaries for him and for his wife. And sabi ko naman, naiintindihan ko po kasi close po kami ng taong to. And sabi ko naman, as you should, yun naman po yung tama niyang gawin. At dahil pasyente rin po siya ni Doc, kinailangan ko pong sabihin din kay Doc. Kaya po nung bumalik po siya sa clinic, hindi po ako nag-assist, hindi rin po ako lumapit sa kanya. At pinagpapasalamat ko yun sa Panginoon kasi naiintindihan ni Doc yung sitwasyon ko. At dahil ganun po yung nangyayari sa akin sa trabaho, nagbigay siya sa akin ng trauma. Dumating po ako sa point na hindi na ako makatingin sa mata ng pasyente, hindi na po ako makapag-explain ng maayos, nabubulol na ako. And nag-inch na po ako, yung parang napapaatras ako kapag lalaki po yung ko. Kasi ang hirap po na ako yung unang makikita ng pasyente. Kailangan sa akin pa lang po at ease na sila. Okay na pagpasok nila, masaya na sila, hindi na nila ma-feel na masasaktan sila. Kaya po ang laking bagay po sa akin ng bandage breaker dahil nung one-on-one po namin na interview, hindi ko po kasi siya na-share sa kahit na kanino for how many months ko po siyang pinagdadaanan. Wala po akong na-sharean. Kaya po yung sa one-on-one po na yun, nung na-surrender ko po yun sa Panginoon, doon ko po na-realize na yun po pala yung kulang. Yun yung clarity na binigay sa akin ng Panginoon na naka-depend ako sa sarili ko. Kasi ang thinking ko po, dahil araw-araw kong ginagawa yung trabaho ko, kailangan ko siya for that day. Ang thinking ko po, kailangan alam ko kung paano ako makikipag-usap sa pasyente, kung paano ko sila haharapin nang hindi ako nabubulol, nakakatingin ako sa mata nila. Ang hirap po kasi hindi pa akin po kasi mabigat yung accusation na gano'n, lalo na nag-o-offer sila ng pera. Marami siya, hindi lang naman isa, hindi lang po dalawa yung mga nag-o-offer na yun. And kaya po nag-decide din kami na yung personal Facebook account ko po ay palitan na ng pangalan ng clinic. Ngayon po wala na akong Facebook. Mas pinili ko na po yun kasi kahit hanggang Instagram meron pong nagme-message sa akin. Kaya po wala na akong social media para hindi na rin siya maka-apekto rin sa akin at sa trabaho ko.
Kaya pinagpapasalamat ko po yun sa Panginoon, yung bandage breaker po talaga yung naging malaking tulong, naging malaking binigay sa akin ng Panginoon para malagpasan ko lahat ng yun kasi ang dami ko pong natutunan. And gusto ko rin pong magpasalamat dun sa mga tao na patuloy pong tinatama ako kapag nakakagawa ako ng mali. Hindi po ako perfect, mas alam ko po na work in progress, and thank you po talaga sa pagbibigay sa akin ng second chance sa mga taong yon. Thank you for not using it against me. Sa Diyos purit pasasalamat. Magandang gabi po. Magandang gabi po sa ating lahat. Nagpupuri po at nagpapasalamat sa Panginoon sa kalakasan na binibigay niyo sa akin. Sa pag-iingat, pagka po pumupunta ako sa Carpa para po magpa-check up. Saka po sa dagdag na buhay na binigay po sa akin ng Panginoon. Salamat din sa mga ka-life group ko, sa mga kasamahan po natin na nagbibigay po ng inspirasyon para po mabuhay po ako na mapayapa. Salamat din po sa mga pagkakataon na binibigyan po ako ng pagpapala ng Panginoon para po mabigyan po ako ng mga tao na gagamitin po niya para po magbigay po ng gamot sa akin. Salamat po, Panginoon, sa buhay na binibigay niyo po sa akin. Salamat po. Magandang gabi po sa ating Panginoon. Ako po, gusto ko rin po magpapasalamat. Brother Charlie, kaya po, ikaw po yung binalingan ng God kasi hindi niya tinamaan yung driver eh. 2 beses nakailag yung driver eh. Pero ano yun, totoo po yun, marami pong nagagalit na doon na kapwa kong driver sa ano na yun, sa tao na yun. Nang nakaraan nga, kinelyuhan na siya ng isa kong kasamaan kasi sumakay. Ay dahil nga po kilala siya, ay ayaw bumaba, pinababa. Ngayon, dahil malaking tao po yung driver, di na kasama ko, ginanon siya, ano, bababa ka ba o bababa ka? Kaya bumaba siya. Natatapat lang po kasi talaga yung tao na yun na hindi siya kilala, kaya siya nasasakay. Ako po, meron po akong gustong ipagpapasalamat, hindi po yun yung tao na yun. Yung baha po ng nakaraan, nag-iwan po yun ng bakas sa aming mag-asawa. Nang baha po ng nakaraang linggo pa, hindi po kami nakasamba nun eh. Kaya hindi po namin na-encounter si God. Oy, naalala ko yung yung ano ni Sister Dayan. Nang siguro po mga alas 4:30 ng hapon, dahil nga po malalim po yung tubig po sa loob ng bahay namin, siguro may mga isang dangkal. Alas 4:30, nabuwal po yung lagayan ng sapatos. Ngayon, dahil nga si Mel, mahalaga po yun sa kanya yung mga sapatos na yun. Ayaw niyang, pilit niya siguro hinabol para hindi mabasa lahat. Pero nabasa pa rin naman. Tapos, nang bumaba siya, kinukuha niya yun ng paisa-isa. Dahil sa amin po, wala naman po kaming nawasa. Puso po yung aming gamit. Umikot po ako sa bahay dahil wala na rin po laman yung aming mga istakan. Binombahan ko po yung mga istakan po namin po na yun. Tapos, napuno ko naman po lahat. Kaya lang nang pagpasok ko po sa loob, si Mel, kaya pala sumisigaw sa apo niya na humihingi ng tubig kasi masama na pala yung pakiramdam. Tapos, dinalan ko po siya ng isang timba para dahil nga po lumusong sa baha para po makapaghugas ng paa. Tapos, nahirapan na po siyang tumayo. Nakaganyan na po siya sa pader. Hinang-hina po siya na nalalamig. Tapos, sige ako maghugas ka ako ng paa habang inaalalayan ko siya. Tapos, sabi ko kay Leia, kasi si Leia marunong naman na mag-pray.
Sabi ko, Leah, mag-pray ka ako. Hindi. Nag-pray si Leah, tapos hanggang sa si Mel tapos na siya maghugas. Pero nahirapan na siya maglakad, kaya naka-ano na po siya sa akin. Dinala ko siya sa loob. Nang nakahiga na po siya sa loob, naramdaman ko po talagang nalalamig siya. Tapos nagtalokbong na siya ng kumutat. Sinuotan ko na ng 2 medyas. Ganun pa rin. Tapos sinabayan ko na ng pag-pray dahil siguro alam ko naman na si Lord hindi siya malayo. Doon din naman yung pananampalataya. Siguro sinubok lang ni Lord yung aming pananampalataya. Tinuturoan din siguro kami ni Lord na maging matatag pa, maging matibay pa sa kabila ng mga pangarap namin na makasunod sa Kanya, mga pangarap namin na marami pang maabot, magpagamit sa Kanya. Siguro mayroon lang nais iparating sa amin yung Panginoon bilang sundalo. Tinuturoan niya rin kami kung paano maging matatag, kung paano lumaban. Nang pagkatapos po na yon, nang ako ay nagpe-pray, umaawit, nananalangin, nararamdaman ko, biglang umiinit na po yung kanyang katawan. Sabi ko, okay na. Kaya nang panahon po na yon, sabi ko, Lord, napakabuti mong Diyos. Tunay ka ako na ikaw lang yung nagpapalakas. Kaya nasabi ko sa Panginoon, dahil sa tuwa ko, sabi ko, Lord, kung makikita mo na ang puso ko hindi na ikaw ang laman, kuhanin niyo na po ako. Kaya sabi ko, kasi nararamdaman ko kung gaano kabuti yung Panginoon sa aming buhay, sa ginagawa niya sa aming buhay. Wala na siguro kaming maisip pang iba kundi mangarap na mangarap para ibalik sa Panginoon lahat ng aming magagawa para ikalulugod ng Diyos, ikatutuan ng Diyos. Ito po yung aming ginagawa ni Sister Mel. Lahat ng mga negative na nangyayari sa aming buhay, ginagamit ko sa positive para makita ko yung kabutihan ng Panginoon. Pero iba po yung naramdaman ko ng hapon na yon. Pagkatapos na naka-recover na si Mel, iba po yung galak na naramdaman ko. Sabi ko, wow, grabe. Sa kabila ng hirap na hirap yung kalooban ko, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pero nang naka-recover na siya, iba po yung galak na nararamdaman ko ng oras na yon. At doon ko lalo nakikilala yung Diyos. Kaya sabi nga ni Brother Reggie, kung pwede niya lang isasauli yung kanyang asawa. Sa akin po, sa aming mag-asawa, iba. Kasi madalas sinasabi ni Sister Mel, aabutin pa ba ako ng 3 taon? Sabi niya lagi sa akin. Sabi ko, kung saan ka ko aabot yung buhay mo na ibibigay ng Diyos, basta ka ako importante. Sa lahat ng pagkakataon na binibigay niya sa kanya, sa iyo, gamitin mo para sa Kanya. Magpagamit ka kako sa Lord. Kasi ngayon po, yung aming apo ay ayaw na pong umuwi sa amin. Kasi nai-enjoy niya na yung makasama yung kanyang mga kapatid. Kaya sabi ko kay Sister Mel, sige kako, hayaan mo kako yung apo mo. Ngayon kako, para kako ay magabayan mo pa siya. Di pumunta ka kako doon. Tapos, sabayan mo na rin kako ng pagsishare ng salita ng Diyos doon sa lola niya. Yung ako gagawin mo, mas may oras ka para magpagamit sa Panginoon. Ayun, kung mayroon ka mang kako paggagamitan, kasi sabi niya magtatrabaho ako ulit, sabi niya sa akin. Tatrabaho daw siya ulit. Sabi ko, wag na. Okay na kako yun. Gamitin mo na lang kako yung buhay mo para sa Panginoon. Doon mo na lang kako idadagdag yung oras mo. Kung mayroon ka pa namang kakong oras na para magtrabaho ka, doon mo ako gamitin para sa Lord. Mag-share ka ako na mag-share ng mabuting balita sa Panginoon. Maghanap ka ako ng pamilya na pwede mo ma-sharean ng salita ng Diyos. Kaya, hindi usapin sa amin yung maghihiwalay, kundi ang usapin po sa amin kung paano pa namin magamit yung aming buhay. Kaya sa Lord po yung papuri in Jesus' name.
Kaya yung mga dalaga dyan, huwag kayong matakot na mag-asawa. Hello. Sige po. Inaanyayahan ko po dito sa harap si Roan para sa closing prayer ng pasasalamat. Pasalamat pa lang, marami na tayong natutunan. Kay Tito Charlie kung paano dapat umiwas, no? Tapos kay Tatay Ruel, huwag matakot mag-asawa. Yan. Take note po. Anyways, sige po, tayo po ay sabay-sabay na manalangin para sa ating mga pasalamat. Let's pray. Lord, maraming salamat po sa oras na to. We know, Lord, na hindi sapat yung oras na meron kami para sambitin yung pasasalamat na patuloy niyo pong binibigay sa amin yung mga pagpapala, Panginoon. We thank you, Lord, dahil sa kabila ng pagiging unfaithful namin sa maraming bagay, patuloy kayo nagiging tapat sa amin. Mas pinakikita niyo kung gaano niyo kami kamahal sa lahat ng aspeto ng aming buhay. We thank you, Lord, sa lahat ng pagsubok na inyo pong pinahihintulutan. Hindi lang po para subukin kami, pero Lord, para mas patatagin yung aming pananampalataya sa inyo, Lord. Mas mapalapit sa inyo sa mga ganitong pagkakataon. Kaya patuloy po namin itong pinagpapasalamat sa inyo. Maging sa mga bagay na hindi namin inaasahan. We thank you, Lord, dahil alam namin na may tinuturo kayo sa bawat isa, Panginoon. May tinuturo po kayo sa amin. Ganon din, Panginoon, sa mga pagpapala na patuloy niyong sinusustain ang aming kalakasan, yung aming pangangailangan sa araw-araw, Panginoon, yung pag-iingat na patuloy niyo pong ilalaan sa bawat isa sa kabila ng hindi magandang panahon, nitong mga nagdaang araw hanggang ngayon, Panginoon. Salamat dahil patuloy naming nakikita at nararanasan yung inyong makapangyarihang kamay sa buhay ng bawat isa. Sa lahat po ng pagpapala na patuloy niyo pong pinagkakaloob sa bawat isa mula sa maliliit hanggang sa malalaking bagay, Panginoon. Patuloy kaming magpupuri, magpapasalamat sa inyo dahil kayo po'y karapat-dapat sa lahat ng ito. Sa inyo po namin itinataas ang lahat ng ito at sa inyo po namin ito lamang inaalay. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Roan. Ngayon naman po ay ihanda na natin ang ating mga puso't isipan sa pakikinig ng mensahe na ihahatid sa atin ni Pastor Daniel. Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay maglaan ng panahon para ipanalangin ang mag-asawang Kuya Reggie at hindi pa, joke lang. Okay sila ngayon eh. So ngayong gabi po, tayo po ay magpapatuloy sa ating series sa Book of John sa temang Son of God. Yan. Maganda po yung series na ginagawa po natin. Kasi hindi lang po tayo nag-aaral para magkaroon tayo ng mas malalim na pagkaunawa kung sino ba si God sa life natin. Pero pinapalalim din ito, tsaka pinapatibay din ito yung pananampalataya natin sa Kanya. At ngayong gabi po, pag-uusapan po natin ang isa sa napakagandang kwento, o marahil favorite ng iilan sa atin. Ito po yung kwento ng pagkamatay ni Lazarus, pagbuhay ni Jesus sa Kanya, at higit sa lahat yung kung ano ba yung nais sabihin o ipakita ng Panginoon through yung life ni Lazarus. So ngayong gabi po, re-request ko ang lahat na buksan po ang kanilang mga Bibles. Okay lang po kung nasa cellphone. Ang mahalaga po, walang tutunog na Shopee. So silent po natin ito. Buksan po natin sa John 11. At dahil napahaba po ang ating Thanksgiving, tatry ko po na mas bilisan po ito. John 11. Okay. So nag-umpisa po ang John 11 sa pagpapakilala ng magkakapatid. Sino-sino po yung magkakapatid na nandyan? Martha,
Maria, si Lazarus. Tama, siya po yung pinag-uusapan po natin ngayon. Yung tatlong magkakapatid po nito ay mahalaga at malapit kay Jesus, sa Panginoong Jesus. In fact po sa verse 5, sabi dito na mahal sila ni Jesus. Ang sarap naman nun maging friends, tsaka masabing mahal sila ni Jesus. Pero lahat man po tayo mahal ni Jesus. Pero dumating ang isang masamang balita kay Jesus sa pamamagitan ng dalawang magkapatid. Sinabi nila na si Lazarus ay may sakit. Sabi ng magkapatid kay Jesus, Lord, the one whom you love is ill. May sakit si Lazarus. Ang pagkakataong ito, o yung nangyari kay Lazarus, alam na ni Jesus na mangyayari ito. At alam din ni Jesus na kung pupunta siya doon, meron siyang magagawa, mapapagaling niya si Lazarus. Pero nang malaman ito ni Jesus, na ang kanyang minamahal na kapatid ay may sakit, hindi siya kagad pumunta. Nagstay pa siya roon ng 2 araw. Baba po ulit tayo. At sinabi ni Jesus na ang karamdaman ni Lazarus ay hindi mauuwi sa kamatayan lamang. Meron pang purpose. Mangyayari ito for the glory of God at upang ang Son of God na si Jesus may be glorified through it. Sa pamamagitan nito, mag-glorify si Jesus. Pagkatapos ng 2 araw, sinabi ni Jesus sa mga disciples na bumalik na sila sa Judea. At nang sila ay dumating na sa Betania, 4 na araw na palang patay si Lazarus. Sinabi ni Jesus sa mga disciples na si Lazarus ay natutulog lang at pupunta sila doon para gisingin siya. Pero hindi ata nag-gets ng mga disciples. Kung makita niyo po dyan, nung narinig ng mga disciples, natutulog lang. Okay, magiging okay pa yun. Nakatulog pa. Pero hindi na pala gumising si Lazarus. Dahil hindi na intindihan ng mga disciples, dinerecha na ni Jesus. Sabi niya, Lazarus has died. At nang malapit na si Jesus, lumabas si Martha para salubungin siya. At sinabi niya, Lord, if you have been here, my brother would not have died. Na parang sinasabi ni Martha sa kaibigan niya na si Jesus, na nagmamahal sa kanila, Lord, alam kong kaya mo sana. Kung nandito ka lang sana, hindi sana nangyari ito. Parang telenovela po, no? Hoping si Martha na kung sana nandun si Jesus, gumaling si Lazarus. At kung titignan po natin na mabuti yung statement ni Martha, makita natin na lubos siyang nasasaktan at nagluluksa sa nangyari sa kanyang kapatid. Pero kahit ganun pa man po ang naging statement ni Martha, makita din po natin na meron siyang faith kay Jesus. Kasi sinabi niya po doon, but even now, I know that whatever you ask from God, God will give you. Naiintindihan at kilala ni Martha kung sino si Jesus at kung ano yung relasyon ni Jesus sa kanyang ama. At dito sinabi ni Jesus, lamig kasi. At dito sinabi ni Jesus ang isa sa pinakamahalaga na statement or declaration patungkol sa kanyang sarili. Ito ang I am the resurrection and the life. Ako ang resurrection at ang buhay. Hindi lang ito tungkol sa kakayahan ni Jesus na bumuhay ng patay. Ang statement na ito ni Jesus ay nagsasabi na I am. Ako ang resurrection and the life. Ibig sabihin, ang resurrection at ang tunay na buhay ay hindi lang isang bagay na binibigay ni Jesus. Hindi lang yung kayang i-offer. Kung hindi, ito ay matatagpuan mismo kay Jesus. Sa madaling sabi po, si Jesus mismo ang resurrection at ang buhay. Yun ang gusto sabihin ni Jesus kay Martha. At nagpatuloy siya, dinugtungan niya, whoever believes in me, though he die, yet shall he live. Na kahit mamatay physically ang isang taong naniniwala na nampalataya kay Kristo, hindi doon natatapos ang kanyang buhay. At sinabi pa ni Jesus, everyone who lives and believes in me shall never die. Hindi ibig sabihin dito na nanampalataya tayo kay Jesus, hindi na tayo mamamatay physically. Ayoko po yun. Gusto ko ma-restore po yung bukbok ko sa mukha eh. Kaya gusto ko yung magandang mukha na sana sa langit.
Alam natin na ang mga mananampalataya ay nakakaranas pa rin ng physical death at naghihintay sa atin ng spiritual death. Ang sinasabi ni Jesus ay tumutukoy sa mas malalim pa doon sa kamatayang pisikal. Beyond doon yung sinasabi ni Jesus, na ang taong sumasampalataya sa Kanya ay may buhay na hindi kayang talunin ng kamatayan, na maaaring mamatay tayo physically, pero ang eternal life na binibigay ni Kristo ay hindi matatapos. At pagkatapos sabihin ni Jesus ang mga salitang ito, tinanong niya si Martha, sa lahat ng sinabi ko, I am the resurrection and the life. Do you believe this? Naniniwala ka ba dito? Yung tanong po ito kay Martha, ay maaari pong itanong din po natin sa atin. Napakalaga ng tanong nito para sa atin. Naniniwala ba tayo? Hindi lang sinasabi ni Jesus kay Martha na kung sino siya. Kung hindi, sina-challenge niya pa yung kanyang paniniwala kay Jesus, na lagyan natin ng pananampalataya. Lagyan niya ng pananampalataya yung paniniwala niya kay Jesus. Marami po sa atin dito naniniwala na si Jesus ang kanilang healer. Pero pagdating ng panahon na nagkakasakit na, nagpapatawas, yung iba nagpapalaway sa tiyan, lagyan po natin ng pananampalataya. Maniwala tayo kay Jesus. Sa tanong na yon, sumagot si Martha, sabi niya, Yes, Lord, I believe that you are the Christ, the Son of God, who is coming into the world. Hindi man po lubos na maintindihan ni Martha kung ano po yung gagawin ni Jesus, pero malinaw sa kanya kung sino si Jesus, kaya naniwala siya. She believed in Jesus. Pagkatapos nito, tinawag ni Martha ang kanyang kapatid na si Mary. Sabi niya, the teacher is here and is calling for you. Tinatawag ka ni Jesus. Nang marinig ito ni Mary, agad siyang pumunta kay Jesus. Pagdating niya, siya ay lumuhod sa harapan ni Jesus at sinabi niya, Lord, if you had been here, my brother would not have died. Pareha sila na sinabi ni Martha. Pareha silang umaasa na sana, Lord, kung nandito ka lang, hindi nagkaganito si Lazarus, ang kapatid ko. Makikita natin dito na pareha silang nasaktan, pero parehas din silang nanampalataya. Na habang sila ay nagluluksa, nalulungkot, pinanghawakan nila ang kanilang pananampalataya. Ito po ay importante sa atin na mga follower ni Jesus. Na ang pagkakaroon po ng faith natin ay hindi ibig sabihin na hindi na tayo iiyak. Hindi porket tinanggap natin si Jesus, hindi na tayo makakaranas ng sakit. Hindi na tayo aabot sa point na magtatanong tayo ng Lord, bakit? Kasi po hindi po yun yung pinangako ni Jesus sa atin. Na ang bawat luha po natin, lahat po ng pagdurusa natin, lahat po ng pinagdadaanan natin ay alam ng Diyos, batid ng Diyos. At sa lahat po ng pinagdadaanan natin, sa lahat po ng mga silent battles natin, sa lahat po ng iniyak natin sa Panginoon, o mga bagay na ang tanging Panginoon lang ang may alam sa buhay natin, alam niya ito. At ang Panginoon po mismo ang siyang magbibigay sa atin ng comfort at kapayapaan. Magpapatuloy po tayo. Pagkatapos mangyari ito, pagkatapos lumapit si Mary at sabihin niyo kay Jesus, nang makita ni Jesus na umiiyak si Mary, pati yung mga taong kasama niya, verse 35 po, ano po yung ginawa ni Jesus? Isa po sa mga favorite ko na verse to. Jesus wept. Umiyak si Jesus. Umiyak si Jesus habang meron siyang alam na information. Alam niya na bubuhayin niya si Lazarus. Alam niya na mamamatay si Lazarus. Alam niya na mangyayari ito. But still, umiyak si Jesus. Makita natin dito na si Jesus ay hindi lang siya God, no? Naging personal din siya. Pero nung makita ni Jesus yung sakit na nararamdaman at pagluluksa ng mga taong mahalaga sa Kanya, ng mga taong mahal niya, dinamayan sila ni Jesus. Ang sarap po na, no? Na every time na umiiyak tayo at may pinagdadaanan tayo,
dinadamayan tayo ng Panginoong Hesus. Na hindi lang siya isang Diyos na malayo sa atin at walang pakialam sa suffering natin. Si Jesus nagki-care sa atin. He cares for us. Na binaba tayo sa level ng Diyos na kaya niya tayong samahan sa ating pagluha sa level na kung saan makaka-relate siya sa atin, sa mga pinagdadaanan natin. Pagkatapos nito, pumunta si Jesus sa libingan na kung nasan si Lazarus. At sinabi ni Jesus, take away the stone. Pero sumagot si Martha, Lord, patay na si Lazarus. 4 na araw na. At sinabi ni Jesus, did I not tell you that if you believe, you would see the glory of God? Siguro ang concern dito ni Martha, yung amoy ni Lazarus. Or tapos na, patay na. Hindi na pwedeng pagalingin pa. Pero hindi niya alam na kayang buhayin ni Jesus si Lazarus. So balikan po natin yung sinabi ni Jesus noong unang part ng chapter 11. Sinabi niya na nangyari ito kay Lazarus para sa glory ni God. At upang ang Son of God may be glorified through it. At ngayon, nandito na sila, na kung saan makikita na nila kung paano mag-glorify yung anak. Kailangan nilang maniwala muna para makita nila kung ano yung sinasabi ng Panginoon. So binuksan nila ang bato na kung saan sa libingan ni Lazarus at nanalangin si Jesus sa Ama. Sabi niya, Father, I thank you that you have heard me. Nanalangin siya, nagpasalamat siya na narinig niya ang panalangin ni Jesus. Na parang sinasabi niya na hindi siya nananalangin dahil kailangan niyang kumbinsihin yung Diyos Ama na mag-perform ng miracle para bumilib yung mga tao. Nagpasalamat siya kasi narinig ng Panginoon ang kanyang panalangin. Nanalangin siya upang makita ng mga tao na ang Ama ang nagsugo sa kanya. Na kayang bumuhay ng patay ni Jesus kasi siya ang anak ng Diyos Ama. At pagkatapos niyang manalangin, tinawag niya si Lazarus. Sabi niya, Lazarus, come out. Lazarus, lumabas ka. Noong mga time po na ito, 4 na araw nang patay si Lazarus. Kung iisipin po natin, noong mga time na to, hindi lang po siguro namamaho si Lazarus, pero ito yung state ng katawan ni Lazarus na kung saan wala na siyang kakayahan upang bumangon pa. Hindi niya na kayang alisin yung naka-wrap sa kanya. O kahit man lang lumabas doon sa tomb, hindi niya na kayang gawin yon. Pero nagsalita si Jesus. Sabi niya, Lazarus, lumabas ka. At ang taong patay na si Lazarus ay lumabas mula sa libingan. Dito po natin makikita yung authority ni Jesus. Hindi niya lang sinasabi, o hindi lang siya nagsasalita tungkol sa buhay. Pero sinabi niya, hindi lang siya nagsasalita tungkol sa buhay, pero nagbibigay siya ng buhay. Hindi lang siya nagsasalita tungkol sa resurrection, pero He has the authority over death. Hindi lang siya nagsasabi na kaya kong buhayin si Lazarus, pero meron siyang authority over death. At dito natin mas maintindihan kung bakit sinabi ni Jesus na I am. Si Jesus, I am the resurrection and the life. Dahil ang resurrection ay hindi lang isang event na pagkatapos ng araw natin dito sa mundo, saka tayo bubuhayin ng Panginoon. Hindi po siya isang event na nilulook forward lang natin. Ang resurrection ay nakasentro sa isang person. Ito ay si Jesus Christ. Na kapag sinabi natin resurrection, si Jesus yun. Kabuuan ni Jesus. Ang buong chapter 11 po, kung patuloy po nating babasahin, hindi lang ito tungkol sa kakayahan ni Jesus na mag-perform ng miracle o bumuhay ng patay. Meron po siya mas malaking idea. Ito po yun, na si Jesus, siya ang Son of God. Anak siya ng Diyos. At siya ang resurrection and the life. At ang pagbuhay ni Jesus kay Lazarus ay nagtuturo sa atin patungo sa isang importanteng event na kailangan nating abangan. Dahil pagkatapos ng John 11, ito yung time na kung saan papalapit na yung oras
ni Jesus na siya ay pupunta dun sa cross, ipapako, at mamamatay. Dito natin makikita yung rason kung bakit kailangan mangyari ito sa mahal na kaibigan ni Jesus kay Lazarus. Na si Lazarus ay isa lamang example sa kung ano yung gagawin ni Jesus sa lahat ng taong maniniwala at mananampalataya sa Kanya. Si Lazarus ay namatay, muling nabuhay, pero eventually po, namatay din siya. Pero si Jesus, pagkatapos niyang mamatay at muling mabuhay, hindi na siya muling namatay. Nagpapakita ito na sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay, tinalo ni Jesus ang kasalanan at ang kamatayan. Kaya nung sinabi ni Jesus na I am the resurrection and the life, hindi lang ito isang magandang encouragement sa atin. Ito ay isang declaration ng kanyang pagiging Son of God. Church, ngayong gabi po, nais ko pong tanungin sa inyo. Ngayon na alam na natin ang lahat ng ito. Ang tanong po sa atin, ngayon na nalaman ko ito, ano naman ito para sa akin? Ano naman? Kung si Jesus ang resurrection and the life, nawa ang maging response natin should to believe in Him. Maniwala tayo sa Kanya. Hindi lang basta maniwala, pero manampalataya. Hindi lang maniwala sa kaya niyang gumawa ng mga miracle sa life natin. Hindi lang maniwala na kaya niyang baguhin ang sitwasyon at ang buhay ko, pero maniwala tayo kung sino si Jesus sa buhay ko. At sa buhay natin, nawa ma-highlight na si Jesus ang Son of God. And as I end, gusto ko pong tanongin sa inyo, ang naging tanong ni Jesus kay Martha, do you believe this? Magandang gabi po at God bless po sa ating lahat.